only at Front Row. That by unity, cooperation, and hard work, we shall achieve our aspiration for our country and the good life that we always wish for the Filipinos. Let us work together to realize our hopes and dreams for our people and nation. Kaya ba natin to? Kaya. Ayan, kasi kung walang kabuhayan, marami rin namamatay dahil sa hunger. Let it be said that in the hour of our country's greatest need, we all look out for and help each other. Buksan natin ang ating puso sa nangangailangan. Master Sam and Direk RS, we love you so much. Ayan. Okay, so, ayan talaga kay Direk RS. Okay, so ang next naman natin, of course, kay Madam Butterfly. At talaga namang napakagaling. Ayan, hindi lang sa entertainment, pati na rin sa negosyo. Okay, Direk RS, so tell us something naman about your background. At if I'm not mistaken, 9 products under Front Row Enterprise. Tell us something more about it. Okay, well, my background is I started sa theater. I've been acting since I was in grade 1. And tinuloy-tuloy ko yung teatro hanggang sa napadpad ako sa mundo ng telebisyon at nakagawa na rin ako ng mga guesting sa mga movies. Pero na-realize ko na iba pa rin kung meron kang negosyo. Iba ang trabaho, iba ang negosyo. Kaya kahit naging director ako sa commercial, minarapat ko pa rin sumanib or lumipat sa or mag-make ng great leap dun sa mundo ng direct selling or ng multi-level marketing. So, yun yung dun na gawa yung Front Row. And Front Row has only, how many products do we have? We have like less than a dozen products. We don't cater so much na maraming products, and I consciously don't want it to look like a grocery. So I told Sam, I just want it to be like yung mga select products na talagang makikita ng tao, which are effective and which are, as you can see, it's very sellable sa mga tao. At makikita natin yung mga epekto pagka tinry na nila. Being a reseller kasi you get a package, di ba? So I encourage them to try it. So pag na-try nila, yung product, doon nila makikita yung effect, doon nila makikita yung, ang ganda ng effect. Therefore, pag nakita ng mga kaibigan nila, doon bibili, doon magiging reseller yung mga kaibigan nila. So that's how we started Front Row. Ayun, so talaga naman less than a dozen lang yung product kasi nakafocus talaga, 'di ba? Talaga namang sa dami ng testimonials, direct talaga namang pang world class talaga. And of course, kung merong president ng Front Row Enterprise, balikan natin yung Batman ng Front Row Enterprise. 'Di ba? The CEO, Sam, happy birthday also. Tell us something more about yourself dun sa mga hindi nakakakilala pa kay Sam Versosa, okay? And also, of course, nabanggit naman ni Direk RS yung mga products, di ba? So, about you naman, kasi kung si Direk RS, I know from UP, you're from UP also, right, Sam? Yes. Actually, we're both from UP. Doon kami nagkakilala ng business partner ko si RS. And I'm a licensed civil engineer actually. But I'm an entrepreneur, so I've tried so many businesses, I've tried a lot of business like mga bars, restos, clubs. But then again, napunta kami sa mundo ng selling, and hindi ko napansin at di namin namalaya na nag-excel pala kami sa pagbebenta. So me and RS became top sellers of our former company. Naging top 1 and top 2 sellers kami. And yun nga, we've decided to have our own company na yung mga products, yun yung mga gusto namin personally, kinagamit namin. Kasi we're into health and wellness and beauty as well. So sabi namin, let's focus on the products na gusto namin. So kaya sinasabi ni RS na medyo konti lang yung products namin kasi pinocus namin yung pinakagusto talaga namin and ng consumers, which is sa mga Pilipino, first of all is yung detox and whitening. Second, of course, is the slimming. The third one is the immune boosting and vitamins. And the fourth one is yung anti-aging.
So we focus on these four kasi we believe on these four products pa lang sakop na namin yung buong market, not just in the Philippines but all over the world. So we thought of a company na hindi lang kami ang products na gusto namin pero gusto ng hindi lang ng Pilipino pero ng buong mundo. That's why yun nga sabi namin, if we're gonna open a business, kailangan scalable siya na hindi lang mapapalaki sa iba't ibang mga probinsya pero mapapalaki natin all over the world. So yun po yung nangyayari ngayon sa Front Row. We've been in the business for more than a decade already. So nasa iba't ibang continents na rin tayo. We're in 5 continents all over the world and still growing. So I'm sure Sam also would give us a sneak peek on the upcoming products that we're gonna have, Sam. Of course, Do you want to have- later si makwento ko lahat eh. Kaya ikaw na lang ako. Si Grace siya itatanong later yung flow. But of course, because of this pandemic, we are na mag-adapt and to the needs of the market, the needs of the consumers. Of course, bawat phase in our life, bawat phase in business and in nagkakaroon ng needs. So, yung mga needs ngayong pandemic, nag-a-adapt tayo. That's why dun pa lang tayo naglabas ng mga bagong mga products natin. So, this coming mga months and weeks, lalabas na po siya. Inaantay lang yung mga FDA and the right permits. Kasi all our products are manufactured in the US, Korea, and in Australia. So, bago namin nilalabas sa Philippines siya, pinapa-manufacture and pinapa-register muna namin siya dito sa mga countries na to. Then after that, we bring it to the Philippines. Kasi when we started Front Row, of course, everyone is into health, beauty, and wellness. Sabi namin ni RS, if we're gonna be in this industry na napakadaming mga business na nandito, we need to have parang a unique selling proposition. What makes your company or your products different from the rest? So that's why dun tumagal and yung research and development namin, yung pag-uusap namin ni RS. RS talaga is the one influenced me with the health, beauty, and wellness stuff na talagang hilig niya before. So talagang nag-hire kami ng mga doctors, ng mga researchers para talagang makuha namin yung right manufacturers, right combination of products, and kung saan-saan yan. Kaya nga yung iba is sourced from USA, yung iba sourced from Korea, and yung iba sourced from Australia. Para pag dinala namin dito, kahit may mga naunang produkto na kagaya namin, kapareho namin, kahit paano may masabi kaming kakaiba. And alam mo yun yung sinasabi ko, unique selling proposition. What makes your product or company different from the rest? So that's how Front Row was born, and that's how our products were made and manufactured. Yeah. Si Sam, Miss Grace, in-influence ko talaga yan before. Because before, when I met him, he didn't really took care of his skin. He didn't drink his multivitamins, his antioxidants. And I told him, do you want to age properly? Do you want to age well? Do you want to age gracefully like Miss Grace? Come, try mo tong glutathione. And at that time, Miss Grace, in fact, wala pang glutathione sa Philippines at that time, and I was ordering it from Japan. And I even asked my doctor dito sa Philippines about glutathione. She's the dean sa UERM who specializes in liver and all that. And I went to her office, clinic, and I asked her about glutathione. And noong time na yon, sabi niya, ano yung glutathione? She even wrote it, and I even told her, paki-Google po, makikita po ninyo. So ganun po ka-pioneer yung ganun pa ka-unheard of yung glutathione nung time na yon. And I was telling Sam, if ever we're gonna sell, we need to sell the best glutathione. We need to sell the most effective products here. Ayoko kasi marami po, Miss Grace, na sa negosyo, sa mga nanonood din ng mga gusto magnegosyo, kailangan po yung mga produkto po natin, hindi po purely profit ang isipin natin. Kasi po, Miss Grace, ang nangyari sa amin before when we were starting, marami pong lumalapit na mga suppliers. Yun yung time na naghahanap pa kami ng magsusupply sa Amerika, sa ganito, sa Korea and all that. Maraming lumalapit sa amin at nagsasabi na, wag na kayong mag-Amerika. Gawa na lang sa Philippines or gawa sa China or gawa sa India or gawa sa ganito. Mas makakamura kayo, mas kikita kayo ng malaki. Sabi namin ni Sam, hindi po kami profit-oriented.
kami po, gusto po namin product-oriented yung company. So sabi ko, sabi ko, I have nothing against local. I eat so many street foods and all the local things and all that. But, pagdating sa ibebenta ko personally, gusto ko gawa sa isang bansa na talagang stricto sa pharma, which is na namin nagawa sa Amerika. Plus yung mga Skincare. stick namin o sa skincare namin, Cosmetics. may nag-offer sa amin gawa daw sa China. Gawan daw nila kami, gawa sa China, kikita daw kami 90% markup. Sabi ko, hindi po ganun ng front row. Sabi ko, hindi. Sabi ko, I'd rather earn 5%. 5% is enough for me para lang masabi ko na ang bibigay kong produkto sa inyo dito sa front row, quality at makikita talaga na talagang high class, hindi yung gawa sa kung saan-saan lang, hindi sa backyard. Kaya yun yung inano namin ni Sam, and that was a conscious effort, Miss Grace. Doon pa lang sinabi ko, I'll really put my foot down, makikipagpatayan ako na ayoko ng, pardon the term, ayoko ng mga cheap, ineffective products. So yun ang sinabi ko kay Sam. Sabi ko, I want front row to be leading, to be trailblazing, to be high-end, pero madaming makakarelate na mga tao. And that was from my advertising standpoint. So yun yung sa akin. So ang payo ko sa mga nanonood, okay lang kung magtatayo kayo ng negosyo, make sure yung produkto nyo talagang maipagmamalaki nyo in the long run. Hindi lang yung porque makabenta ka today, tapos kikita ka ngayon, pero after 2 months, 3 months, 4 months, ma-realize nila na, ay, ano ba yun? Wala naman yun. Wala namang ganito. So, yun ang sinabi ko kay Sam. Siguraduhin natin na yung produkto natin, kahit sabihin natin na 3,000 isang bote, 3,000 siya isang bote, okay lang. Sabi ko, you get what, parating sinasabi ito ng mga teachers ko dati sa Masscom, you get what you pay for. So, magbayad ka ng mura lang din yung, don't expect too much. Magbayad ka ng medyo mahal kasi quality, that's what you get also. So, yun yung sinabi namin sa amin. Also, as you know, Miss Grace, yung mga campaigns natin sa front row, di ba? As you can see, hindi, yung, I really put I really rack my brains dyan sa paglabas ng mga campaigns with Mayweather, with Miss Universe, with Momoland, tapos with Catriona, with Vice. So yun talaga, we have parang a team, an advertising agency na gumagawa talaga ng mga ganyan. Of course, under my supervision. Kasi namimiss ko na mag-shooting, Miss Grace. Ang tagal ko nang hindi nag-shoot ng mga commercial. So parang sabi ko, Sam, bigay mo sa akin tong moment na to na maisip ko yung mga kung ano-ano pwede natin isipin. Of course, Sam has, like sabi niya, RS, si Mayweather gustong mag-partner sa atin. So, from then on, I take that seat, I take that lead. Diba? Okay, kung gusto ni Mayweather, alam ba niya yung negosyo natin? So, we met with Floyd, pinuntahan pa namin sa ibang bansa, nakipag-usap. Kinuwento namin what front row is all about. At doon niya nasabi na, oo, ang ganda nga ng front row. Okay, I'll be with front row. So, when he came here, Sam, do you want to share that story? So, ang nangyari kasi, Grace, what RS is saying is with the right product na talagang nagkaroon ng research and development, and with the right brand ambassadors and the right marketing, you can really make a brand out of something. So, that's what happened to Front Row kasi people are asking, ano daw yung sikreto, paano nyo napalaki? It wasn't a conscious effort, but it happened lang because RS is in the advertising industry and I'm in the business industry as well, na we are na talagang gusto namin, we're into quality, tapos gusto natin of course mapaganda yung industry namin, mapaganda yung image nun. So that's what, kaya napunta yung mga iba't ibang mga ambassadors, international ambassadors from Korea, from US, and of course pati mga local ambassadors natin. So yan, nagsimula dyan, mga products na effective and quality plus yung mga ambassadors, and of course yung magandang compensation plan para sa mga distributors, kasi hindi naman to gagawin at i-distribute kung hindi maganda yung kitaan at maraming matutulungan mga tao. Kaya nga nandito tayo sa Go Negosyo kasama ng mga iba nating mga entrepreneurs ngayon is para makapagbigay ng hindi lang inspirasyon, para makapagbigay din ng mga opportunity dun sa mga nanonood natin, mga gustong gawin yung
mga negosyo na nandito po ngayong gabi. So yun po yun. Yes. That's why kami ni Sam, even before the pandemic, since 2010, we've been doing informally mga charity work na hindi namin ina-announce, hindi namin pinapanood. It all started with Undoy. 2009 pa yata yun, no? Napakaliit pa ng front row noon. I remember, Miss Grace. Front row was just in a parang... Ilan taon na ba front row, RS, if I may ask? 2009 po, soft opening 2010. Nagkaroon, kasi nag-umpisa ko kami, wala pa kaming mga computers, wala pa kaming IT system. Yung mga produkto namin, hinihintay pa namin yung permit from the FDA, hinihintay pa namin yung kausap namin sa Amerika, pupuntahan pa namin dun sa California. Kasi nga sabi ko, kailangan silipin natin talaga kung paano ginagawa yung mga gluta natin. So, noong time na yon na talagang nag-uumpisa pa lang si front row, tama yung sabi ni Tita Conchita, talagang mahirap. As in talagang for 3 to 4 years, nobody wanted to get near us. Nobody wanted to be associated with front row. Walang celebrity na gustong maghawak ng Lux White. Sa amin, guys, pag nagnegosyo kayo, wag niyong expecte na magbubukas tayo ng business, tapos kinabukasan, hit na tayo, tapos overnight success na tayo at mabibenta tayo. Hindi po ganon. Lahat po yan may proseso. Lahat po yan pinaghihirapan. And it takes time. It takes time. And again, inulit ko, it takes credibility and integrity para talagang ma-realize natin sa negosyo na talagang, wow, itong kumpanyang to, they really mean business. So, yun ang payo ko sa mga nag-ano. Kami ni Sam na 2009, 10, 11, 12. Kasi anong year Sam yung Yolanda? 2009. Hindi, Yolanda. Ondoy Ay, yan. 2003. 2003 yun. 2003. Ay, 2013. Sorry. 13 yun. 2013. That's the first time ever na nakabigay kami ng donation na parang nagulat kami kasi normally informal lang kami nagbibigay tapos dun sa Yolanda noong 2013 or something like that, yun yung first time, Miss Grace, na yung front row na may extra kami na we had an extra 1 million na nagulat kami na parang wow, the extra 1 million tayo. And at that time, that was I think November, iniisip namin pang Christmas party natin to. It's about time magkaroon tayo ng Christmas party. Pero Miss Grace, na-realize namin ni Sam na parang teka wait, hindi yata nararapat mag-Christmas party. Kasi nga, at that time, nagkaroon ng Yolanda, parang ngayon, di ba, may pandemic. Yun, nagkaroon ng Yolanda na marami rin mga kababayan natin nahirapan. Kaya sabi namin, i-donate na lang natin to lahat. Magkaroon na lang tayo ng maliit na Christmas party. Tapos yung extra natin na 1 million, yun na yung ibigay natin. So tumawag kami sa ABS-CBN Foundation. Tapos nagkaroon ng parang turnover and all. Tapos doon namin nasabi ni Sam na, bakit parang sarap ng feeling na kahit hindi tayo nakapag-Christmas party na malaki, hindi tayo nakapagkuha ng mga banda para magkaroon tayo ng mga sayawan, kantahan, pero parang ang sarap pa rin kahit maliit lang yung nangyari. Kasi sabi ni Sam, kasi nakatulong tayo. Kasi marami tayong natulungan. So, ba't di natin gawin to? So, sabi ko, sige. So, nung time na yon, informally, kami ni Sam, yung mga nakikita namin sa TV, doon kami nag-reach out. Mapanood kami sa TV Patrol, kakausapin namin yon. May mapanood kami sa ganito na baril na bata ng stray bullet, kausapin namin yon. Meron ganitong hindi makano. Informally, nire-reach out na namin. Hanggang sa ng 2016 or 17, sabi namin, ba't di na lang natin gawa ng formal front row cares, charity arm? Kasi marami nagtatanong sa amin, ano ba yung front row? Charity ba kayo? Bakit nung front row cares music fest kayo, nagbigay kayo ng 20-something million to wala naman pandemic, wala lahat, dinonate nyo. Bakit ganun? Sabi namin, hindi, ano lang yan, for the love of, yan ang tinatawag namin ng front row cares. In fact, in 2018, Miss Grace, I did a play called M. Butterfly, and that was the play that actually gave my name, R.S. Francisco. So, sabi ko, why not gamitin ko yung play na yon? Kung natulungan ako dati nung 90s nung play na yon, bakit hindi ko gawin ngayon? At this time, ako naman ang tutulong sa mga tao gamit yung play na yon. So nakapagbigay kami sa 28 organizations and charities dito sa Metro Manila at 8 organizations sa Cebu, sa Dumaguete, tsaka sa Iloilo. At nakapag-raise kami ng more than 28 million to
to be given to 28 charities talaga every night. At when we say charity, Miss Grace, at this is one thing I'm proud of talaga sa Front Row Cares. When we say charity, it's actually 100%. Kasi marami akong napapanood ng mga concert or ibang mga show na sinasabi nila for the benefit of, kunwari, Blue Cross, for the benefit of Blue Cross. Tapos malalaman ko from the producer, kinausap lang pala yung head ng Blue Cross, tapos sasabihin, bibigyan kita ng 50,000 gagamitin ko na yung pangalan mo. Sabi ko kay Sam, ayoko ng ganon. Gusto ko kung gagawa tayo ng isang show or isang play or isang pelikula o kung ano man, kung ano yung kikitain nun, gross, hindi po neto. Ibig sabihin, hindi pa namin ibabawas yung kuryente, yung bayad sa artista, yung bayad sa set, sa ilaw, sa sounds, sa rights, wala po. Kung bumili yung isang viewer namin ng 2,000 na ticket, Miss Grace, yung buong 2,000 na yon ibibigay namin sa SM Foundation or sa ABS-CBN Foundation, sa Bantay Bata or sa POS or sa Love Yourself. Yun yung one thing we are so proud of. And especially now in this pandemic na we've donated, di ba we promised, we pledged our whole sales for the month of May. Lahat po ng kita ng Front Row, 100%. Hindi po binawas yung kuryente, hindi po binawas yung renta, nung bayad sa ganito, sa billboard, sa bus ads, wala po. Kung bumili po kayo ng Lux White na 3,000 pesos, yung buong 3,000 na yon napunta po sa charity. Nandun po lahat. Ang maganda doon, hindi na po namin in-announce. Pati po kita namin nung June at kita po namin nung July. Kasi akala namin July medyo mawawala na yung pandemic pero hindi pa. So sabi namin, huwag na natin in-announce yung May na-announce natin pero pati yung kita natin lahat sa June and July, yun ang gagawin natin. In fact, si Sam has already sold his Ferrari for donation. Binenta po niya at lahat po ng binenta niya na doon, binigay na namin sa mga pagbigay ng mga eskwela all over Manila, eskwela. Nagpatayo kami ng computer hub sa Pasig. At next week, si Sam pupunta sa Cebu. Dapat kami, pero sabi ko, Miss Chris, takot ako lumipad muna. Takot ako sa mga enclosed spaces. So ikaw muna lumipad sa Cebu kasi magbubukas siya ng 8 yata ng mga eskwela, computer hubs for the students kasi yun ang mapapamana natin sa mga estudyante. So Front Row has been blessed more than what we've been expecting. So sabi ko nga yung mga kotse ko, nabenta ko na po yung RV ko. And I'm selling my other cars also. And lahat na makukuha namin doon, ibibigay po namin sa pagbili ng mga test kits, ng mga kung anong kailangan ng tao. In fact, meron akong alam po ninyo yun, Miss Grace, di ba kasama po tayo doon sa... Of course! Every week, we feed thousands of people with our food partners, Brothers Burger and Minute Burger and Clover Chips and Buffalo Wings. Yes, and Buffalo Wings and Things, of course. Buffalo Wings and Things. We feed 1,000 people and we give it for free. And ngayon, may bago kaming project ulit ni Miss Grace na we will be giving away naman free face shields. Kasi na-realize nga natin na bukod sa face mask, mas bababa yung percentage, almost close to zero, pag nakasuot ng face shield. Pero syempre, hindi pa rin zero talaga. Kaya bababa lang yung chances. So sabi ko kay Miss Grace, nag-order si Front Row ng 100,000 face shield. Huwag natin ibenta, ipamigay natin lahat yan sa mga tao na nangangailangan. So we've been doing that. I've been doing that for the past 2 weeks. Si Sam, nagpupunta yan sa Riles ng tren. Ewan ko bakit sa kanya yung Riles ng tren. Doon yata siya, Sam, doon ka ba lumaki sa Riles ng tren? Sa namin, doon kasi ako, lugar area namin yan, nung doon lumaki, doon ako lumaki. Yeah, kasi si Sam lives in Sampaloc area. Pandemic na to has presented not just Front Row but all of us the opportunity to help not just our distributors but our countrymen. Going back to the question of Miss Grace, nung nagsimula yung pandemic, all of the businesses nag-adapt sa new normal, nag-adapt sa online, and fortunately for us sa Front Row, para do sa mga nanonood and gusto magnegosyo, now is the time and the greatest opportunity para magbenta. Kasi we have social media,
e-commerce is #1 business now. Home-based business is talagang pinaka pwede mong gawin at the moment, hindi ka makalabas ng bahay. So all of the businesses here at the moment presents us an opportunity to earn from home and to change our lives. And yun nga, sabi nga namin in Front Row, we are in the business of helping and changing people's lives. So yun ang pinagpapatuloy natin and pinagpapatuloy din ng mga ibang kasama namin dito na marami ring distributors na natutulungan. So ang payo ko lang is kami sa Front Row kasi hindi lang pagbebenta, of course lahat naman nagbebenta, but ang ginawa namin is you automate your system para mas mapadali sa mga distributors yung pagbebenta kasi lahat naman ng tao magbebenta. But dapat magbigay rin tayo ng platform katulad sa Front Row. We have a system where people can order from our online system through credit cards, through GCash, through all forms of digital payment gateway. Pagkatapos nun, nakakonect din dapat siya sa logistics company na mapapadala mo. Kasi ang e-commerce, ladies and gentlemen, so nakikinig, is a business basically where you buy online and you deliver that service or product to the end seller. So kami sa Front Row nung sinabi natin that we are an online e-commerce business, kailangan ma-fluid natin, maging fluid yung flow na yan, yung pagbili mo online, through credit card, through cash, through bank deposits, plus the delivery of the products, yung logistics part niyan. And of course, yung commission ng mga distributors natin, lahat yan masystematize natin. Kasi everyone can sell online, but kung manual din yan, magde-deposit ka sa bangko, i-check mo sa bangko mo, titignan mo, medyo makaluma, and sabi ko nga, this pandemic should present us with opportunities to improve all of our businesses at the moment. So yan po yung ginawa natin, from the flow of the business to the selling, to the transportation, to the logistics. And of course, yung pagbibigay ng commission ng mga distributors natin, kahit saan ka man sa Pilipinas o sa buong mundo, dapat makuha mo yung commission mo dahil ikaw nagbenta. So kahit saan ka magbenta, hindi lang limitado ang pagbebenta mo kasi kung ikaw nasa Pilipinas, nasa Maynila ka, kung may customer ka sa Cebu, kailangan makuha niya yon at makuha mo rin yung commission niya in a systematic way. So doon po namin ginawa yung Front Row All Access where everyone can sell the products of Front Row doon po sa platform nila using their own website, our own website. Lahat po ng distributors natin may sariling website where they can sell the products SRP, and when they sell the products, it will be delivered to the customers, and after the delivery, they get their commissions. So anywhere in the world, applicable din po yan. So ang payo ko rin po para dun sa mga nag-uumpisa, mga entrepreneurs, is kung wala po tayong mga sistemang ganito, is you partner with established partners like sa mga logistics, marami namang sikat dyan, marami rin naman sa mga remittance. Pag international, gaya ng Front Row, sa mga ibang bansa natin, partners tayo with mga Western Union, and actually we have our own digital payment gateway na po. So ito po yung mga improvements na based sa tanong ni Ms. Grace na what this pandemic has presented you. This presented us with an opportunity to improve our system. Kasi sa totoo lang po, lahat po ng negosyo na nandito ngayong gabi is into the health, beauty, and wellness, which is pinakapatok. Pandemic man o wala, everyone wants to be beautiful, everyone wants to be healthy, to be slim, to look good, and diba, to be young. So patok yung negosyong to, pero sabi ko nga, patok ka man, kailangan maging systematic pa rin yung negosyo mo. Mahatid mo dun sa mga tao yung mga produkto mo in a safe way kasi nga hindi makalabas. And pati yung commission nila, pati para mas madali magawa yung mga negosyo nila. Kasi otherwise, gagawa na rin din sila ng sarili ng negosyo. So ito po yung mga opportunities na pwede nating magawa at na-present sa atin. Kaya nai-improve po. Nakakapag-isip kasi katulad nung nag-umpisa yung pandemic, unang buwan, nilabas na kagad namin yung online system namin, tapos pinag-usapan na namin nila RS kung may online system ka nga, paano naman yung delivery, paano naman yung commission basis, paano naman yung mga delivery sa ibang bansa. And sabi ko nga, when you talk about business, you always think on how you can scale it, not just in the Philippines but globally. So kung kami nagbebenta sa iba't ibang mga bansa,
paano naman mapapadala yon at paano rin nila makukuha yung mga commissions nila, makukuha yung mga produkto nila, at paano nila mapapalaki yung mga negosyo namin sa mga ibang bansa na yon. So, yun po ang mga pinag-isipan at in-implement ng Front Row this past few months. And doon sa mga nakikinig, if you're planning to do business, if you're planning to do a business that is global, market mo, since social media, ang market mo buong mundo hindi lang buong Pilipinas, find a business na hindi lang may offices sa buong pero meron din way para mapadala yung mga produkto at makuha yung mga commission mo na in a systematic way. And I am sure lahat naman ng mga kasama natin dito is naghahanap din ng paraan para magawa yon at mas papadali sa mga distributors nila yung pagpapadala and pagkuha ng mga produkto. So, yun po yung ginawa namin ni RS. Going back to your question, Miss Grace, yan po yung mga na-present sa ating opportunity. Sabi ko nga, this pandemic mindset yan isipin mo kung mas mahirap ba yan o mas mapadali. Kasi now, we have more than 2 million distributors all over the world. So before, nung walang online Zoom meetings, ang nakakausap lang namin ni RS dahil pupunta kami sa office is 200, 400, 500 people a day. But now, since nagkaroon ng pandemic, sabi namin, mas madali ngayon we can talk to thousands of people per day. We have meeting, let's say, for Dubai in the morning. Tapos sa gabi, may meeting kami sa mga London, tapos sa Singapore, tapos sa Australia, tapos minsan mamaya sa Cebu. So, itong pandemic has actually helped the business. Nasa mindset yan, iba isipin, pandemic, mahirap gumawa ng negosyo. Pero kami ni RS, sabi namin, mas dumali nga kasi dati konti lang nakakausap natin. Ngayon, mas maraming meetings ang na-attendan namin. So, dun sa mga entrepreneurs guys, yung mga nakikinig, isipin mo ito is an opportunity na pag na-solve mo yung problema mo, nahanapan mo ng solusyon, mas mapapalaki mo yung negosyo mo at mas mapapadali mo yung pagpapalaki ng negosyo mo. Yeah, I always say kay Sam nga na buti na lang sa Front Row, we instill sa mga tao na the champion mindset, the winner mindset. Kasi Miss Grace, alam naman natin na marami tayong napapanood sa mga news na nagsasabi na, hindi kami nabigyan ng ayuda. Paano naman kami? Wala na kami. Hindi ako nabigyan ng SAP. Hirap na Yeah, we understand. It's really hard. Everybody got affected. Lahat tayo naapektuhan dito sa pandemya. Pero ang sinasabi ko is, nasa sa atin na yun kung paano tayo magre-rise up. Lahat naman affected Like what my co-panelists have said na whether mayaman, mahirap, guwap, pangit, o matanda, bata, or may social o baduy, kahit sino talaga naapektuhan talaga nitong pandemic. So sinasabi ko parati sa mga tao, not just Front Row, pati yung mga nakausap ko pagka binibigyan namin ng mga ayuda, na it's not the end of the world. Of course, we have to be safe and we have to be sane, but it's not the end of the world. Kaya pa natin bumangon. We can rise up. That's why kami ni Sam, parati kami nag-guest sa mga yung Rise Up, sa Bounce Back, sa mga talk show, yung Great Shift, which I will be guesting next week yata or next October 12. October 12. Mag-guest ka din doon October 12, mag-guest tayo doon sa with Vince. Yes. Yeah, with Vincent Dugan, Broadway World, of course. So yun yung parati kong sinasabi na ganun ang Filipinos, we're very resilient. Now, meron tayong parating sinasabi ngayon na parating sikat na term na work from home, di ba, Miss Grace? Parating nababasa natin yan, work from home. Pero sinasabi ko, hindi po sa lahat ng tao applicable ang work from home. Di ba? Kunwari, ang trabaho mo, waiter. Paano ka hindi mo naman pwedeng iuwi yung mga Jollibee or yung mga chicharap tapos ibenta sa bahay mo. Or kung ang trabaho mo, gasoline boy, hindi mo naman pwedeng iuwi yung stasyon ng gasolina sa bahay mo at doon ka mag-ano. So, dapat yung work from home, i-treasure natin yun kasi tayo mga nagne-negosyo from the house, yung mga nagre-reseller, dun effective yung term na work from home. Kaya i-treasure natin yun. Alam mo, Miss Grace, ang daming mga doktor ngayon na nagbe-bake na ng ube cheese pandesal. That's true. Maraming arkitekto ngayon, nagbebenta ngayon ng mga kung ano-anong mga leche plan. Maraming
Di ba? Hindi na nila linya yon. Pero what I'm saying is, we can all work from home. And that's the reason bakit sabi ni Sam, tara gawin natin itong Go Negosyo. Kasi let's inspire the others to realize the power of entrepreneurship. Ako, Miss Grace, dati, aminado ako and guilty rin ako sa thought na dati akala ko po, no work, no pay, kailangan ko maging empleyado. Kaya pumasok po ako dati sa Shoe Mart, nagtinda ako ng sapatos, pumasok po ako sa Landmark sa Makati, nagtinda po ako ng mga pantalon, ng mga polo. Tapos nagtrabaho rin po ako sa Binondo bilang isang, hindi kargador, pero ako yung taga-check ng mga stock namin dun sa mga tela. Nagbenta rin po ako ng pabango, house to house. Yung kumakatok po ako, bibili po ako ng pabango sa isang kinukunan ko na mura, mamarkapan ko, tapos ibibenta ko po yun, kakatok lang po ako sa mga bahay-bahay. So, yun po na napagdaanan ko po yung mga yon. Hindi ko alam na yung pagbibenta ko pala ng pabango, that was my slow shift to being an entrepreneur. Hindi ko alam. Akala ko parang trabaho pa rin yun. Kasi ang thought ko, kailangan kong kumita, kailangan kong mapakain yung pamilya ko. Kaya nung nagbibenta na ako ng pabango, doon ko na-realize na, pwede pala akong maging seller. Kaya ko palang mahawakan yung oras ko at ma-dictate ko kung magkano ko gusto kitain today. So, yun yung reason. Kaya nung pinakita po sa akin yung mundo ng multi-level marketing, doon ko nasabi na, okay, ito siguro yung pinagdarasal ko. Siguro, pagod na ako at that time, kasi nasa advertising ako noon. Sam, nung time na yon, graduating yata siya from college. So, nagulat ako nung nagkita kami sa mundo ng multi-level marketing. Tapos sabi ko pa nga kay Sam, kaya mo ba ito gawin? May ganun pa akong kaya mo ba ito gawin? Tapos tumatawa-tawa lang siya. Tapos hindi namin alam na after a few months, na ginawa namin with all our hearts naman guys, na Sam would be the top 1 earner. Tapos ako yung naging top 2 earner. Tapos doon ko na-realize na pwede pala akong kumita na hindi nagiging employee. I have nothing against employees, guys. I have to make you realize that again sa lahat ng nanonood. I have nothing against employees kasi kailangan din naman natin employees eh. Kung walang employee, walang cashier sa front row. Walang messenger sa front row. Walang ganon. So hindi po, gaya ng sabi ni kanina may nagsabi na hindi po lahat pasok sa pagiging entrepreneur. Pero kung feeling mo ikaw isa ka sa mga pasok sa pagiging entrepreneur, I hope you realize na there's a struggle, there's a process. Di ba may saying tayo, Miss Chris, parati na, the struggle is real. Totoo yun. Kasi meron talagang struggle. Hindi yan, kahit anong company pa yan, hindi lang front row, kahit anong company pa yan, hindi yan talaga overnight success. Di ba marami tayong nakikitang memes na it took 10 years for this overnight success. So yun yung sinasabi ko na yun yung i-share natin sa mga tao na hindi madali to, pero sa lahat ng mahirap, ito na yung pinakamadali. For me, nag-work ako sa advertising, Miss Grace, 16 hours a day. Wow. I shoot 16 hours a day. I hope you realize that, guys. 16 hours. So, sa mga nagtatrabaho dyan dati, ngayon hindi na ngayon, sa mga nagtatrabaho dyan dati, na 8 hours, tapos nagre-reklamo na kayo on the 8 hour, stress na ako, hirap na, hindi ko na kaya. Isipin niyo ako, kalahati pa lang ng araw ko yun, guys. Wala pa akong karapatan magsabing pagod ako. Kasi meron pa akong another 8 hours na bubunuin. Kaya yun yung sinabi ko na, okay, napunta ako sa buhay, sa larangan ng negosyo. Kasi dito sa front row, hawak mo yung oras mo. Meron ka ng financial freedom, meron ka pang time freedom. And yun yung hindi ko na experience sa advertising. Sa advertising, I only experience financial freedom. And of course, makatrabaho ko si Sharon, nag-direct ko si Gretchen, sila ganyan, sila Dieter, sila Piolo. Bonus na yon. Pero at the end of the day, wala pa rin akong oras sa sarili ko. And yun yung kagandahan ng pagiging negosyante, pagiging entrepreneur. Kasi doon mo makikita na pwede mo mabago ang buhay mo na hindi mo nilalaan ang 8 hours or 16, in my case, 16 hours. Dumating yung time, Miss Grace, na nagdadasal na ako na parang, Lord, kaya ko ba tong 16 hours? Kaya ko ba tong 16 hours? Always yun. Kaya ngayon, sa front row, parati ko sinasabi yun sa mga distributors namin na be thankful kasi hindi nyo na madadaanan yung dinaanan ko.
Kasi si Sam, di siya dumaan doon eh. Yung dinaanan ko na I had to work 8 hours a day sa isang mall na bawal umupo. I had to work sa isang bodega kung saan sobrang init, sobrang alikabok, talagang yung allergic rhinitis ko nag-act up na, pero kinailangan kong gawin. Kasi nung time na yun, hindi ko pa nakikita yung ganda ng pagiging negosyante. Kaya nga nung sinabi ni Sam na go negosyo, sabi ko, sige, go ako dyan. Gusto ko mag-share, gusto ko talaga ikwento kung paano ako, as somebody na pinagtawanan at sinabi, oh, galing ka sa Lasal eh, bakit nagbebenta ka sa Shoemart? Meron lumapit sa akin na isang, hindi ko ka-batch, higher batch sa akin. Nakita niya ako nagtitinda sa SM. Tapos sabi niya, di ba taga Lasal ka? Sabi ko, yes sir. Siyempre, sir na yung ano mo dahil ang trato mo doon, customer, di ba? Sabi ko, yes sir. Sabi niya, nag-aral ka sa Lasal para magtinda dyan? Sabi ko, kasi kailangan ko pong mag-earn. Kung hindi po ako mag-earn, wala pong mapakain sa pamilya ko. Sinabi ko talaga. Tapos talagang kinuwento ko na sa kanya talaga yung buhay ko hanggang sa na-realize niya. And that's when I realized na parang, sabi ko, yung pagiging, sa advertising, yung pagiging ganun ko, parang baka nahahamper dito. So, nalipat ako sa advertising. Doon ko nagawa yung mga ads for Jollibee, for mga ganyan. Sa Globe, doon ko na nagawa yung mga ads namin. Nung lumipat na ako sa front row, that's when parang na-stun ako bigla na parang, ano gagawin ko? Aside from business, ay, namimiss ko yung mag-shoot. Kaya doon kami nag-umpisa na kinuha ko yung pinsan ko. Kasi wala akong pambayad doon. Alam mo, binayad namin doon, Miss Grace, Lux Renew, tsaka Lux White. Kasi gusto daw niya ng Lux White i-try. So yun ang pinambayad namin. Tapos kinausap ko yung kaibigan ko that time, si Mark Nick daw. Sabi ko, Mark, pasuyo naman ako. Ito lang, 3 shots lang, kailangan ko lang for front row. Ano ba yung front row? Ganun lang kami dati nag-umpisa. That's how modest front row was. So, yun yung struggles hanggang sa after 2013, 2014, that's when we were awarded as the most trusted MLM company. And that's when I said, wow, nakikita na pala tayo ng tao from the outside. Tapos every year since 2014, 15, 16 hanggang 2019, we've been getting the company of the year sa ANSE, and we've been having yung Lux White is the most effective whitening. So ang daming awards na, in fact, nung una, ng 2013, 2014, excited pa kami ni Sam, nagpupunta pa kami sa mga awards night. Wow, meron tayong, tayo. Pero ngayon, yung mga Asia Leaders Awards na lang ang pinupuntahan namin. Tsaka yung Manila Times Ambassador Ball na kung saan, I'd like to thank pala again Asia Leaders Awards for giving Front Row that Company of the Year and for giving me as Entrepreneur of the Year awards. So maraming salamat sa mga recognitions na yan. Pero hindi nyo lang alam yung hirap na pinagdaanan namin ni Sam na para makuha yung mga recognition na yon. Ang dami namin pinagdaanan. Pero parati ko sinasabi, guys, buti na lang may front row. Kasi imagine, nung November last year, inisip na namin yung All Access. All Access, yun yung app na sinasabi ni Sam na pwede kang magbenta, pwede kang magpa-ship, pwede kang mag-encash, pwede kang lahat online. Kasi hindi naman namin alam yung pandemic that time eh. We didn't know anything about the pandemic. So, buti na lang, naisip na namin yun before. So, nung dumating yung pandemic, we had that parang, buti na lang. It's, divine intervention na bigla na lang talagang yung, buti na, pinagpilitan na natin yung dati last year kasi we were supposed to move it this year. Buti pinagpilitan natin sa mga partners kasi ang gumawa yata nun yung mga IT natin sa Singapore. Saan, tama ba? From Singapore yung Singaporean IT. Oo, yun yung mga mini-meet namin, mga Singaporean IT providers namin. So, nung dumating yung pandemic, doon ko na-realize, doon yung parati nagme-message sa akin, yung mga nagme-message sa akin ng mga front row na, buti na lang may all access, buti na lang front row, buti na lang, kasi nakikita nila yung mga kapitbahay nila na wala ng trabaho. Yung business na to, nagsara. Yung restaurant na to, nag-close down. Yung spa na to. In fact, when I drive down, nakikita ko and I feel bad for that. So yun yung parati kong nafe-feel ngayon na if I could just
provide with sa lahat ng, kaya nga pati sa Wawa Win, nag-reach out na rin kami, di ba? Every day meron na kami sa Wawa Win kasi paano kami makaka-reach out pa sa more? Yun yung parating thrust ko. Yun ang parating iniisip ko. Sam, paano ba tayo like kahapon, nung Sunday, namigay kami ng wheelchairs sa home for the, Anawi. Anawin, yes. Anawin, yes. So namigay tayo ng mga wheelchairs through the help of yung mga tumulong sa atin na makontak doon. Kasi yun yung thrust natin ngayon eh. Paano pa tayo makaka-reach out? Kasi we've been blessed dito sa front row na hindi dapat sa'yo lahat yan, dapat i-share mo. That's why sabi ko, kailangan face shield. O sige, di ba last week na namimigay kami ng food, pag nagbibigay kami ng food, sinasabi ng tao, meron ba kayong face shield? Parating humihingi ng mga face shield. At humihingi rin sila ng Lux Protect. Narinig nila yung Lux Protect, which is the pure grapeseed extract. So, sabi ko, why not mamigay nga tayo ng face shield at ng mga Lux Protect sa mga tao? So, sa mga nanonood ngayon, guys, kung meron kayong lugar na gusto mong puntahan ng Front Row Cares, hindi po namin kasi alam, wala po akong mata all over the Philippines. So, kung meron po kayong lugar na gusto niyo pong puntahan ng Front Row Cares para magbigay po ng mga konting tulong, magbigay ng face shield, or magpatayo ng e-eskwela, yung mga computer, sagot namin yung internet, sagot namin yung maintenance, sagot po namin yung mga papers, yung lahat, sagot po namin yan. Paki-comment po ngayon, mag-comment na lang po kayo dito sa video na to para mabasa po namin. Kasi sa sobrang dami po na nag-message, minsan hindi namin mabasa na. So pag dito, ngayon sa video na to, mababasa namin kung anong lugar yung pwede natin matulungan. So yun yung thrust namin ngayon. So next week, samahan nyo kami. I'm going naman north area para mamigay ng mga prutas, ng mga gulay. And nga pala, I'll take this opportunity. Pasalamat din ako sa Hurom Philippines because nakita nila yung Kontra Gutom program ko at nag-partner sila. Sabi nila, RS, namimigay ka ng prutas tsaka namimigay ka ng gulay. Bibigyan ka namin ng 50 na juicers for free. Ang slow juicers. Ipamigay mo lahat yan sa mga gusto mong frontliner. So doon ako natuwa na parang wow. May mga brands na nagpa-partner sa atin like Buffalo Wings and Things, Brothers Burger, Minute Burger, Clover Chips, Leslie's Corporation. Ano pa ba yung mga nagpa-partner sa atin para magtumulong sa amin, tumulong sa ibang tao. Guys, parati ko, this is what you keep in mind sa lahat ng mga nanonood na nag-prosper, kumita na, and all. If you can help, help. If you can share, share. If you can do even just the littlest thing, do it. Kasi not everything, this is what I always tell people, not everything that is given to you is yours. Be it money, be it talent, be it time. You have to share it for you to be completely whole. So yun yung parati kong sinishare sa tao. Para alam nila sa front row na kumita man sila, hindi lang sa kanila lahat yun. Dapat gawin din nila yung parte nila sa pag-share. Yun yung, it's this about sharing na ngayon eh. Before ang trust namin sa front row, magkano kinita ni ganito? Magkano kinita niya? Wow, kumita ng 200,000 sa isang linggo. Dati ganun eh. Pero ngayon, pag nag-message sila sa akin, Miss Grace, it's always, RS, pupunta kami sa Batangas, meron kaming aayunin doon ng mga 10 patient dito. Ay, RS, ganito, meron din kaming sa Marawi. Alam nila kasi na hindi ako makakapunta doon, kami ni Sam sa Marawi. So yun yung maganda doon na nagre-report na sila. Before, abang report lang sa amin, nakabili na ng bagong kotse si ganito. Uy, si ganito, naka-ganito na, naka-Mercedes, naka-ganito, dati ganun eh. Ngayon, it's very irrelevant na eh. Ang relevant na lang sa akin ngayon is, ilan yung taong tinulungan mo today? Dahil sa negosyo natin sa front row. Ilan yung na-reach out at ilan yung na-affect na buhay natin. Next week, like last week, yung batang nagbebenta ng medals, napanood ko sa Kapuso mo, Jessica. So, binibenta niya. Imagine for an 8-year-old or 9-year-old kid, 2 weeks ago, nagbibenta siya ng medals niya, 20 pesos isa. 50 yon. So, I think that amounts to 1,000 pesos. Willing niyang ibenta yung 50 medals niya para magkaroon lang siya ng 1,000 pesos. Imagine,
kung gaano kahirap yun nangyari sa mga kababayan natin. So ang ginawa ko, Miss Grace, sa tulong ng Front Row Cares, pinuntahan ko yung bata. Sinabi ko, okay, di ba ikaw yung nagbebenta ng medals? Opo, andito ako para bilhin. Ilan medals yan lahat? Binilak, 50 pesos each, 1,000. Sige, sabi ko, bibilin ko yan 20,000 pesos. Bibilin ko yan 20,000 pesos, amin na yung medals mo. Payag ka ba? Medyo nagulat siya kasi may kumagat sa sabi ko. Pero, mababawi mo tong mga medals mo na to. Hindi mo babayaran sa akin ng pera. Ang ipantutubos mo dito sa mga medals na to, mga bagong medals na makukuha mo rin. So imagine, it's a win-win situation. Kasi ako nung bata, never naman ako nagkaroon ng medal eh. Never ako naganyanan eh. Nabigyan ng medal. So sabi ko, ipadama mo lang sa akin magka-medal. Kahit 50. Tapos pwede mong tubusin to. Bili ka lang ng bili ng medal sa akin, pero gamit mo yung medals mo. So, nagkaroon na siya ng 20,000. Nabalik pa yung medals niya at hindi pa niya napabayaan yung pag-aaral niya. So, imagine it's a win-win situation na nangyayari sa amin. So, ganun din dito kasi may kumontak sa amin naman sa front row, yung mga farmers sa Benguet, tsaka mga Sagada, marami pong mga prutas na nandun at mga gulay na nabubulok na lang. Kasi hindi nila mababa dito sa Manila. So sabi namin ni Sam, sige, bibili namin yan, ilang tons yan, bibili namin ng mga gulay tsaka mga prutas. Tapos, every week, ipamigay na lang natin. So, kumita na yung mga farmers. At the same time, madami pa tayo napakain dito. So, it has to be a win-win situation all the time, guys. Yun yung parati namin pinapayo. Always think na kung may kabig ka sa negosyo, dapat meron ka ring balik. Meron ka rin i-share back. So that's the reason why Front Row Cares was born. And with the partnership of Miss Universe, so I'd like to thank Miss Universe and Miss Universe Philippines for partnering with us because you've given us a wider reach. You've given us talagang a wider reach na yung hindi namin maaabot ng mga lugar, yun yung mga tinutulungan nyo kami, like yung Young Focus. We've had, I don't know how many scholars we've had already there, mga 8 scholars and all. Tapos meron pa sa Happy Land, Tondo. Of course, yung mga yun, hindi namin mapupuntahan ni Sam, hindi namin alam yun eh. Pero dahil sa tulong ng Miss Universe, doon kami meron pala dito na nangangailangan din ng tulong na pwede namin ma-reach outan. So yun yung mga nangyari. Doon sa M Butterfly, doon sa 28 organizations na yun, Ms. Grace, alam nyo paano namin yun inisa-isa? Nag-Google lang po kami kasi hindi namin alam eh. Nag-Google kami ng mga top charity or top institutions. Sino bang pwedeng bigyan for today? Sino bang pwedeng bigyan for ganito? Sino bang pwedeng matulungan ni Front Row for today? So yun yung inaano. Napakarami talaga, oo, Direk, napakarami 28, talagang natutulungan, oo, ang Front Row. Yeah. Kaya yun nga yung sabi ko na ganun din sana sa mga negosyante ngayon, sa lahat ng mga nagninegosyo. Kaya nga, salamat sa mga, like sina Angel Locsin for, anong TV show yun? Iba ka. Ibayan. For giving Front Row Cares the chance again na mapagamot yung mata. Kasi may pamilya na parang genetic na nila na maging blind. So, it's really hard na mawala yung eyesight. So, sabi ko, ayusin natin yan, tulungan natin yung buong pamilya niya. At hindi lang po yan, Miss Grace, pagdating doon sa TV show, dahil nakita namin na yung bata mukhang masipag naman, nawawala lang yung vision niya. Nag-promise si Sam na, sige, pati yung gadgets nyo, sagot na namin. Bibigyan namin kayo ng tablet, pati yung Lux Protect nyo, pati yung Lux White nyo. Kami na magpapadala sa inyo, sabihin nyo lang kung kailan. So, yun yung natin ngayon, yun yung trust. Yun yung kailangan natin gawin. Tama, Sam? Ayan. Tuloy-tuloy lang naman yung pagtulong. Itong pandemic na to, sabi ko nga, lahat naman tayo dito sa negosyong to, nagpe-present at nagbibigay ng mga kabuhayan sa mga kababayan natin. So, yun lang.
Okay, so thank you so much, both of you and all of you actually talaga namang nakaka-inspire. Pero lastly, talaga naman nakaka-inspire, di ba? Okay, yung next naman, para makapagbigay sa atin ng inspiration at last message, no? Ang Batman ng Front Row Enterprise, of course, the CEO, Sam Versosa. Sam, nakamute ka yata. Nakamute yata siya. Ayan, nakamute si Sam. Ah. Okay, okay na kaya? Teka, wait lang daw, sabi niya. Alright. Ayan, may tech support. Teka, wait ah. Sa side daw natin nakamute eh. Ay, okay. Jen? O, sige, let's not waste time. Habang inaayos si, ako na muna. Oh, sige, ayan. Si Direk RS muna. Ayan, M. Butterfly. Okay? Ang napaka-galing talaga. Very talented at super generous. Direk RS Francisco. Maraming salamat, Miss Grace. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng Go Negosyo. Salamat at binigyan nyo kami ng chance. Hindi lang ako, pati si Sir Leo, tsaka si Mami Che, si Sam. Thank you po. Na mag-share kung ano yung nararamdaman namin, kung ano yung passion namin dito. Kulang ang 1.5 oras. In fact, nag-overtime po tayo. Kulang po. Go Negosyo, nananawagan kami. Backhand naman. Kasi Kulang. kulang. Super. Tapos may sariling oras itong topic na to, may sariling oras tong topic na to, may sariling oras tong topic na to. Kasi talagang sa mga budding entrepreneurs, talagang kulang talaga to. Sana makita niyo yung ganda ng negosyo. Willing kami, gaya ng mga ibang mentees, willing kami na mag-mentor sa inyo sa front row. Willing kaming i-take further ang buhay natin. Sa lahat, nananawagan ako sa lahat ng mga ambisyoso at ambisyosa at mga sinasabihan na mataas mangarap ng mga tao. Nung bata kayo, kung sinabihan kayo ng mga kaibigan nyo na ambisyosa ka, or ambisyoso ka, ikaw ang kailangan namin sa front row. Kasi hindi talaga ako naniniwala na gipit ka forever. Magagawan mo yan ng paraan. Naniniwala ako sa kasabihan, di ba? Ang taong gipit sa negosyo kumakapit. So, doon yun. So, sana makita mo yung ganda ng front row. At ngayon, guys, ayos na ang mic ni Sam Versosa. Maririnig na natin siya. Yay! Ladies and gentlemen, Sam. Anyway guys, sinabi na ng mga magagaling natin kasama dito, si Ma'am Che, si Leo, si RS, and for me, I just like to say na doon sa mga nanonood na just take action. Kung gusto mong maging negosyante, simulan mo na ngayon. Alam ko, marami ka nang napanood na ganitong videos, ganitong interview, ganitong series, marami ka nang narinig na advice. Pero pag hindi mo siya i-apply, hindi mo siya sisimulan ngayon, walang mangyayari. Alam mo, yung mga negosyo na nag-present sa'yo ngayon, yung mga narinig mong mga negosyo ngayong araw, sabi nga nila, maliliit na umpisa, maliliit na puhunan na pwedeng lumaki. Kaming lahat dito nag-umpisa rin sa maliit, napalaki namin through hard work, patience, and time. Lahat ng negosyo will take time, walang shortcut, walang mabilisan. So kung may nagkikwento sa'yo na mabilis kumita, madali, kikita ka agad-agad, huwag ka maniwala. Ang tunay na negosyo, pinaghihirapan, pinapalaki, and talagang tinatrabaho. So mamili ka, ano gusto mong negosyo, saan ka interesado, ilagay mo yung puso mo, and talagang gawin mo for many years hanggang marating mo yung gusto mong pangarap, matulungan mo yung pamilya mo, matulungan mo sarili mo. So, yun lang, simulan mo na ngayon, take action, and before we end, I'd like to greet everyone, lahat ng mga distributors of front row all over the world, from Korea to Australia, to US, Canada, Hawaii, Singapore, London, front row London, yung office natin, dadalo kami ni RS pag natapos yung Thailand. Anyway, guys, thank you so much, guys. We love you, all of you. Thank you so much for the support. Love you and congratulations. Thank you. Thank you, Go Negosyo. Our distributors and resellers, thank you so much. We love you all. Distributors and resellers, tama yan. Negosyo ang way to go. Maraming salamat, Ms. Cheers. Only at Front Row.